Tara, camping tayo. Kuya, bababa na lang ako dito. Kuya, parang feeling ko mabigat ako eh. Kasi napakataas talaga nito. Tingnan mo naman. Ang taas nito mga ka-ride out. Baka mga 30%. Mga ka-ride out, nandito tayo ngayon sa may Kogyo at sumakay tayo dito ng jeep, tapos yung karatula niya ay Sampaloc. Ang daan nito dito sa may Marilake, pero kailangan muna nating maghintay kasi punuan yung mga jeep dito. Tsaka ang napansin ko sa jeep nila dito, mataas tsaka malaki, so talagang quote unquote pang bardagulan yung jeep nila dito, mga pangbundok na daan. Kanina yung sinakyan nating tok-tok si tatay, sabi niya sa akin nung sumakay ako sa may bandang Masinag, ibababa niya ako sa sakayan ng papuntang Sampaloc terminal. So ito yung terminal. So yung binayaran ko kay tatay 75 pesos kasi in-accommodate ko yung tatlong upuan dun sa likod niya. So 25 pesos ang pamasahe per head. Paalis na yung aming jeep ngayon and hindi masyadong napuno, pero okay lang, at least maaga umalis. Time check natin mga magka 10:30 ng umaga. Good morning po mga ka-ride out. So nandito tayo ngayon sa may Marilake, sa may Tanay Rizal, at nasa likod ko ngayon yung arko ng Cuyambay dahil ang pupuntahan po natin, katulad ng nasa ating thumbnail, ay dito sa may Kaesyoong Camp 1. Kinausap natin si kuya, sasakay tayo ng tricycle niya. Ang special sa kanya is 200 pesos. So mula dito hanggang dun sa may Kaesyoong 200 pesos dahil dulo daw po yung Kaesyoong. Tara, samahan niyo ako sa adventure natin. Papasok dito sa may Cuyambay. Ito yata yung Palpitate Coffee. Pangalawang beses ko pa lang siyang napuntahan. Grabe, puro lusong. Ito yung intersection. Magle-left tayo dito. Ito yung mga campsite. Iba't ibang klase ng campsite. Sabi ni kuya, medyo pabugso-bugso yung ulan ngayon. Alam po may madadaanan tayong river crossing dito. Kaya ba ng tricycle? Ito, alam po matarik tong lusong na to. Medyo malumot-lumot pa ngayon. Hindi ko kayang bisikletahin to. Tarik, grabe yun. Ay, grabe, sobrang tarik. Siguro yung gradient dito pang mga 20 plus. Sa lahat yata mas matarik pa to sa Tanay. Ay, ito na yung river crossing. Ay guys, grabe matarik to. Alay. Kuya, kaya ba? Grabe, solid. Alam mo yung buhat-buhat mo na yung puwet mo.
So medyo may mga rough road tayong nadaanan katulad nito. So dito tayo sa Kaohsiung 1. Wow, ganda. Wait lang, tarik. Tarik. Yeah. Wait lang, babahan natin gamit natin. Yung question ko kay Kuya bukas kung meron bang terminal dito ng tricycle. Madalas Kuya, wala po ano? Wala. So, kaya yun, tinanong ko si Kuya, sabi ko, Kuya, pwede po bang bukas pasundo na lang din po? Mga 12 o'clock, Kuya, pwede po ba? Punta na lang po ako dito. Ayun. Apo, salamat po. Good morning po mga Cried Out and welcome po sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si Cried Out Aaron at welcome na rin po dito sa may Kaohsiung Camp 1 campsite. Dito po yan sa may Cuyambay, Tanay, Rizal. Yan, naabutan na tayo ng ambon. Buti si Kuya ay tinulungan na ako na pumunta dun sa reception sa taas. Taas at yan. Tapos Kuya, kung sakali po saan pwede po mag-stay lang? Saman po. Ay, sige ba? Apo. Sige Kuya, dito na lang po. Tapos kung sakali Kuya, pwede po bang mag-ano rin yung parang mat na itim? Ayun po. Magkano po pala yun po? 50. Sige po Kuya. Thank you Kuya. Grabe. Ganda. Although medyo foggy siya. Pero doon sa bandang doon, wait lang. Doon sa bandang doon, medyo blue yung sky. So sana dumaan lang to. Pero grabe. Na-overwhelm ako. Ang ganda ng lugar. May mga kasama rin ako nagka-camp ngayon. First time ko magkaroon ng maraming kasama sa camp. Usually isa or dalawa lang. Ano kayang pakiramdam na may mga kasama sa campsite? So ngayon natin malalaman yan. Tara, mag-set up na tayo ng tent kasi mambo na. Sa last step. So, siguro 80% and we are done. Love you ma, salamat po. Okay po ako dito. Ingat po kayo dyan. See you soon. Love you po, bye-bye. Mga Cried Out, every time po na nagka-camping ako, I always make sure na mag-update pa rin po ako sa family ko. Bukod sa masaya tayo at nag-enjoy tayo sa ginagawa natin, let's always make sure din na ang pamilya natin ay kampante, panatagang loob, kasi nakapalaboy tayo sa kabundukan at sa lansangan para yung tiwala at yung kapanatagan ng loob nila 100% din. Yes, may signal po dito sa Kaohsiung Camp 1 at naka-smart po tayo. Okay po ang signal dito. Ayan, so ang maganda rin dito sa campsite, meron silang drinking water. Nag-order na tayo nitong 1 blue gallon, 130 pesos po yung isang ganito. So ngayon, igib lang muna tayo ng tubig doon. Tuwang-tuwa ako dito sa balde natin. This is from Tourist Diary. Kuya, natanggal. Natanggal yung grito. So, wait lang. Mas malakas naman dito eh. Babalik na lang natin namaya. Masarap yung tubig nila. Yung last setup natin is yung nasa Camp Mori pa tayo, and dun sa campsite na yun sobrang mahangin talaga, as in halos magiba ito sa sobrang hangin. Pero ngayon na setup natin siya ng mas maganda. Para po sa ating lunch, ready to eat Cebu style chorizo.
This is from Pure Foods. Hindi po ito sponsor na binili po natin to. At alam nyo ba na ang Pure Foods, isa siya sa pinaka masarap na klase ng mga ulam. Tapos akala ko dati mahal siya. Pero alam nyo ba, nung bumibili ako sa market, isa siya sa may pinakamura. Pero swak sa panlasa nating mga Pinoy. Sana tama itong ginagawa ko. Wala kang makita yan, bundok yan. Pero natatakpan siya ng fog. Pero dito, blue sky. Sabi nga po pala nila dito, mga cried out, sa kabundukan, yan yung tipong parang babae. Paiba-iba ng timpla, paiba-iba ng mood. Parang dito po sa bundok ng Sierra Madre. Hindi mo masabi kung kailan uulan, kung kailan na araw. Minsan magkasama pa yan, ulan at araw. It's just an amazing feeling Madaldal ka eh. It's just an amazing feeling witnessing this kind of climate dito sa may Sierra Madre. Tara mga ka-ride out, sabayan niyo po akong kumain. Sarap. Oh, boy. Lord, salamat po sa pag-iingat sa akin na makarating po ako dito sa Kaisyong Camp 1. Salamat sa biyaya. Cheers! Oh, grabe, napakainit. Pagpasok po natin ng gate ng Kaisyong campsite, ayun po ang kanilang gate, papasok dito. Meron po ditong parking lot, motor this way. Pwede rin po mag-park na motor dito. Malawak yung kanilang lupa. Ibig sabihin, mas marami silang pwedeng ma-accommodate. Car camping, moto camping, bike camping, and katulad ko rin po na commute camping, pwede po dito. Nung pagdating ko dito kanina, ang dami kong dala. Tapos si kuya, talagang nag-initiate siya na buhatin yung mga gamit ko. Siguro nakita niya pagod na pagod talaga ako. Ayun, pinanik namin dito. Aakyat muna tayo dito. Ayun yung Camp 1. So kita mo yung ganda ng view dito. Dito pa lang ang ganda na ng view. Mamaya, mas marami pang kapanapanodik na view ang ibibigay at papakita ni Kasyong. Bukod dito, dun sa baba, may pool din dun, no? Mukhang campsite din yun, pero nililinis pa yung pool tsaka yung facilities. Bago tayo tuluyang mamangha sa campsite, alamin muna natin kung paano nagsimula ang Kaingin o Kaisyong Camp 1. Ayon sa aking panayam kay Kuya Robert, ang caretaker ng campsite, ang buong kinatatayuan nito ay isang malawak at masaganang lupa mula sa iba't ibang pananim tulad ng mais, kamote at saging na kapag umani sila ay kaing-kaing sa dami. Ang bawat pagsasaka ng gulay at prutas ay binibigyan ng sapat na oras, pag-aalaga at dedikasyon para lumago ng sariwa at masustansya. Kaya naman noong 2021 ay sinimulang itayo at ayusin ang buong lugar upang gawing campsite at pinangalanan itong Kaingin. Ngunit makalipas ang panahon, kinailangan itong palitan ng pangalan. Mula sa Kaingin Camp, ginawa itong Kaisyong, ang pangalan ng may-ari ng buong lugar. Ayon din kay Kuya Robert, kaya may Kaisyong Camp 1 at Camp 2 ay dahil sa dalawang magkapatid na ngayoy nagpapatuloy, nagbibigay kulay at nangangalaga sa buong campsite. At ang campsite ay hindi tumitigil sa pagbibigay ng kasiyahan at kapahingahan sa tulad nating mga turista. Unang vibes mo, mararamdaman mo kagad yung gaanong lugar, sarap ng simoy ng hangin tsaka yung kalikasan. Unang pumasok sa isip ko, very accommodating ng mga tao. Bumati ng good morning or kaya naman welcome po. Napakalaking bagay na yun. Kasi kaya ka nga pupunta sa mga ganitong lugar, it's something na you need to restore everything na nawala sa'yo from the outside world. Pinaka-importante sa campsite, yung alam natin yung camp rules. Kasi dito umiikot, dito tumatakbo yung buong camping experience natin.
we should follow rules and regulations kasi as camper, we must be responsible and disciplined enough in order for us to enjoy and at the same time maging concerned tayo sa kapwa natin camper. So here are the camp rules and regulations. So 10 PM yung curfew hour nila. Meron din po ditong emergency hotlines which is napaka-importante sa ating mga camper kasi bumibisita tayo sa lugar na malalayo, matataas, and malayo kumbaga sa kabihasnan. Wow, ang lalim nun. Or malayo sa syudad, 'di ba? So ito yung emergency hotlines ng Kasyong Camp 1. MDRRMO Rescue. Ito yung contact number. BFP Tanay Fire and PNP Tanay Police. Ito po yung kanilang hotline. Tara, itutour ko pa kayo sa iba't ibang facilities dito sa Kasyong. Ito, dito meron silang parang sala, o di ba? Pwede kayo dito magpahinga. Tapos, grabe, tingnan nyo tong puno na to mga ka-rideout. Ang tanda na niya, tsaka ang laki niya, pero ang laki ng nasasakupan niya para malimliman tayo. Malimliman? Ano to? Manok? So ito, may duyan sila. Duyan. Meron sila ditong duyan din. Paano to? Kaya ba ako nito? Gasti, kaya ko. Wow! Grabe, alam mo yung probinsya feels. Tsaka ngayon ako nakita ng ganito klaseng duyan nagawa sa gulong. Diba? Na-recycle nila yung gulong kesa sa sunugin nila, hindi siya maganda sa ating kalikasan. Ito yung TP hut nila number 1. So rent nito ay 2,000. So curfew is 11 PM to 5 AM. So check. May tao ba? Ay, walang tao. Yan. So ito po yung itsura ng kanilang 3P hut. So may kutsyon, unan, may overlooking. Uy, ang bango sa loob. Ayan, tas may terrace doon sa loob. May ilaw, I guess walang ilaw. Walang ilaw. Ayan. So ito yung 3P hut nila. Ang galing, ganda. Ayun yung mga ano nila, may mga terrace or parang overlooking sa likod ng 3P hut. Oh, solid. So this is made of 3 branches, tapos may mga screen dito, metal steel, para mag-form pala siya ng parang itlog. Galing, solid. Pwede po kayo dito sa mga cottages nila. And yung cottages po nila ay may solar panel para may kuryente. Oh, may solar light. May ilaw, oh. Okay siya, safe siya sa loob. Ang kanilang big nipa is 1,200 rent niya. 11 PM to 5 AM yung curfew. May lamesa, malaking lamesa, upuan. Pwede kang humiga dyan. Tapos ito yung parang pintuan nila. Hindi natin pwedeng palagpasin ang kanilang pool area. Pero bago ka makapasok sa pool, don't forget the guidelines. Kaingin Camp rules a pool area. No food, no drinking, no pet, pool operated from 6 AM to 10 PM. So pakiusap, bawal po ang sinelas. Pero grabe, tingnan mo yung sunset, oh. Solid, ganda. Grabe, ang ganda dito. Bukod sa drinking water, ang hinahanap ko sa campsite lagi, CR at saka kung may signal ba or kung may kuryente. Ito po. So may 4 na CR dito. Tapos ito yung lababo. Malakas yung tubig dito. Ay, oh, ito todo na. Ay, lakas, oh. Oh, ay, hulo. Kuya, natanggal. Kaya, bigabig. Yeah. Okay. May 4 na CR dito. So, ito yata yung pang babae. Naka-tiles. Pambabae rin po dito. Tapos dito po yung CR ng panlalaki. Walang shower, ah. Gripo lang. May ilaw ba? So, walang ilaw. Find your light lang. Timba, gripo, tsaka inodoro lang. Timba, gripo, inodoro. So, yun po yung laman ng kanilang CR. Nandito po tayo sa pinaka parang edge ng campsite. Kaya, kitang-kita po natin yung ganda ng view dito. Ito po yung overlooking nila, oh. Ganda, no? Ang ganda. Solid. Ito po yung ating tent. Ito yung ating canopy. Yung ating camp zone na upuan. Table. Tapos yung ating nature hike na tent. Ayan, yung mga gamit natin pang luto.
Hindi natin makakalimutan ng katol. Mga ka-ride out, pag pumunta kayo dito, magdala kayo ng off or any insect repellent kasi medyo maraming kati-kati dito. Pero kaya naman siya. Ito yung binili natin na tubig. Idadagdag natin sa expense natin yung 1 blue gallon water which is 130 pesos. Pati nag-rent na rin tayo ng floor mat nila para medyo malambot at saka hindi masyadong mabasa yung tent natin which is 50 pesos. Ito po pala meron din sila ditong parang pwede pa kaya to? Hindi na ako makasampa dito. Ang ganda sana oh. Wait lang, subukan natin. Kaso gagi, hey sorry, baka bumagsak tayo. Tsaka baka parang marupok na yung kawayan. O baka sumot tayo sa baba. Mga ka-ride out, sorry, gusto kong umakyat kaso baka mamaya maging last vlog ko na to eh. Wala na, finish na. Ayun oh, ang ganda ng bundok dun oh. Mga ka-ride out, ito po yung pool area dito sa may Kasyong Camp 1. Napakaganda po talagang pagmasda ng sunset. And then yung Sierra Madre Mountains natin plus Laguna Bay. Napapaligiran ka ng kalikasan. Diba? Solid. If you will ask me to rate this place, siguro 8.8 over 10. Akala ko lalim. Dito lang pala. Pero lamig. Woo! Dito sa area na to, medyo malalim. Hanggang leg ko na. Hanggang leg ko na. Pero grabe, tignan nyo yung kalangitan no? Habang nasa ibabaw ka ng bukal na tubig ng pool na to. Dagdagan mo pa ng napakagandang sunset mula sa Sierra Madre. Dito sa baba, nandito yung Kasyong Camp 2. Ito kasi yung Kasyong Camp 1. Ito yung 2. So, ayun yung arko. Before kaingin siya, ngayon Kasyong Camp 2 na. And dito sa pool area, meron silang solar. Kaya kung gusto nyo mag night swimming, although may time, limited time lang yung night. Although limited time lang yung night, although limited time lang yung swimming, ang lamig. Although limited time lang yung swimming, meron namang solar panel light. Mga ka-ride out, punta na kayo dito sa may Kasyong Camp 1. Dito yan sa may Cuyambay, Tanay Rizal. Sobrang solid dito. Promise. Kahit mag-isa ka, kasama mo yung jowa mo, kasama mo yung tropa mo, pamilya mo, nakabike ka, motor, kotse, truck, o katulad ko na nagko-commute. Solid na solid dito. Tara na, let's G! Ang maganda dito mga ka-ride out sa spot ko, may mga solar light, kaya maliwanag yung campsite dito. Hello! Mga ka-ride out, maligo muna tayo kasi nangangati na ako eh. Hindi ko makita yung daan. Sabi ko sa inyo malabo yung mata ko eh, kaya kailangan ko na maraming ilaw. May mga palaka, pero palakang bukid lang siguro to. Mga ka-ride out, may napanood akong vlog na nakakatanggal daw po ba ng anik-anik or yung parang mga kati-kati na kagat ng insekto itong basa efficacent oil. Bango. Parang parang umiinit yung balat ko tuloy. Pero ang bango niya. Amoy matanda. Para po sa dinner natin, Pure Foods ulit. So ito po yung luncheon meat po nila, chicken. Nung binili ko to naka-sale siya eh. And isa pa sa nagustuhan ko dito, meron na siyang can opener. Hello po mga ka-ride out. Time check natin ngayon, 8 o'clock na po ng gabi at kakatapos lang po natin na magluto. So ang ulam natin ngayon ay spam, tapos pancit canton, tapos may lettuce po tayo.
Nakapagsaing ako kanina, nakalimutan ko, meron nga po pala tayong pansit canton. So, yung sinaing ko kanina, para bukas na lang ng umaga po. So tara, kain po tayo. But first, pray muna tayo. Lord, salamat po sa pagkain namin ngayon. Salamat po sa pag-iingat at patuloy na paggabay niyo po. Nawa ito po yung magsiging kalakasan ng aking katawan. Kasi may pray, Amen. Mga antila, cheers po tayo. Top. Maririnig niyo yung kulog. Time check po natin, it's 10:09 at lights out na po dito sa buong campsite. Good night! Good morning po mga Cried Out. Tara, kape po tayo. Time check natin ngayon mga 6:30 na po ng umaga. Oh, grabe, sobrang init. Ang payapa ng umaga natin ngayon mga Cried Out. Kalmado yung buong gabi natin. Ito yung literal na sinasabi ko every morning. Good morning mga Cried Out. Tara, camping tayo. Ito mga ka-ride out, yung tubig na lumalabas dito sa butas na to. Ito yung galing sa bukal. Lamig ng tubig. Yung mga expenses ko dito, hindi po ito basta-basta hinihingi ko lang sa magulang ko. Hanggat maaari, yung mga matitipid ko, ginagawa ko. For example, pagka nasa trabaho po ako, instead na kumain po ako sa food court, ang ginagawa ko po, nagbabaon po ako ng pagkain at hindi po ako nahihiya na may dala po akong Tupperware or baonan. Tapos instead na bumibili po ako ng coffee or soft drinks sa labas, ang ginagawa ko po, nagbabaon po ako ng tubig. Or kaya naman, bumibili po ako ng yung nakasachet na. Tapos, kagusto ko ng juice or coffee, nilalagay ko na lang po siya sa tumbler ko para mas makatipid po ako. And I hope po, hindi niyo po ako bitiwan at patuloy niyo po akong suportahan. Yung invitation ko po sa inyo sa panonood ko ng vlog, sana po huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like po,
tsaka mag-comment po sa mga vlog po natin kasi malaking bagay po ito para mas lalo ko pong mapabuti. I want to work hard. Ayun, sana po ma-entertain ko kayo sa mga vlogs na ginagawa ko and makapagbigay po ako ng magandang information na pwede nyo pong may apply din. Sana po tulungan nyo po ako na ma-monetize po dito sa YouTube. Sa totoo lang, dito talaga ako masaya and dito ko na express lahat ng mga bagay na natututunan ko. And ayun po, hopefully patuloy nyo po akong samahan sa aking mga ride out. Para sa ating breakfast, Pure Foods ulit, corned beef naman. So same dun sa spam natin, meron siyang can opener. Okay na to. Kain tayo mga cried out. Pure Foods, corned beef. Lord, salamat po sa agahan, sa kalakasan, at sa panibagong buhay, Panginoon, na binigay niyo sa akin. Kaya sa pray, Amen. Sarap. Hop. Good morning po mga ka-ride out. Nandito tayo sa Kaisyong Camp 1. Dito po yan sa may Cuyambay, Tanay Rizal. At kasama po natin. Grabe, alam mo yung iba yung feeling na meron kang kasama sa campsite kahit papaano. Alam mo yung meron kang peace of mind tapos may mga bago kang nakikilalang kaibigan, di ba? So, kumbaga, bukod sa nakakapagpahinga ka na, nakapag-explore ka pa, and at the same time, yung vibe ng bawat isa, talaga namang swak na swak sa mga gustong mag-relax. So, for today's video, mga ka-ride-out, papakilala natin sila. So, and babatiin din natin yung isa sa kanilang kasama na si Ma'am Nessa ng advance happy birthday. Yeah. Okay? So, ito po sila. Ivan po. Sir Ivan. Si Nessa. Happy Yes, Sir birthday! Nessa. Hello po. Si Sir. JR. Sir JR. Melvin. Sir Melvin. Sean. Ma'am Sean. Patricia po. Ma'am Patricia. Christina po. Ma'am Christina. May po. Ma'am May. Red Bravo, Kachamba. Yun. Follow nyo. Ayan, follow nyo rin po si Sir. Yan. Ma'am Sir, maraming salamat ha. Thank you po. Ingat kayo lagi po and hopefully magkasama po tayo sa camping next time. Yeah, magkikita-kita ulit tayo dyan. Ayun po. Reach out lang tayo, guys. Hanggang sa next ride out natin. Power! Peace out! Wapa! Kuya, bababa na lang ako dito. Pero kaya naman po. Sure ka, parang feeling ko mabigat ako eh. Kaya naman po kasi sure ka, hindi bababa na ako, kuya. Itawid ko lang po ba kayo? Patawid nyo na lang muna ako dyan. Kasi pakiramdam ko mabigat talaga ako eh. Kaya paunahin ko na lang si kuya sa taas. Ayun pa, dito pa lang eh. Wait lang. Okay kuya. Ganun talaga ako eh. Pakiramdam ko talaga hindi ako kaya. Habol na lang tayo. Kasi napakataas talaga nito. Tingnan mo naman. Kuya, wait lang. Ang taas nito mga ka-ride out. Baka mga
30%. Wait lang. Sobrang taas talaga mga ride out. Nakaganyan na ako. Nakayuko na talaga. Okay lang. Kasi parang pakiramdam ko gaganon. Sorry kuya, may fear of heights kasi ako. Tsaka mabigat ako eh. Okay na tayo. Nakapagod pala.